Minsan sa ating buhay, may dumarating na pagkakataon na maaaring magpabago ng ating kapalaran. Isang simpleng desisyon, isang bagay na ipinasa sa atin, o isang biyayang hindi natin inaasahan, ito ang maaaring maging susi sa ating pag-asenso. Ngunit paano kung ang biyayang ito ay may kaakibat na pagsubok? Paano kung ang bagay na nagbigay sa iyo ng tagumpay ay maaari ring maging dahilan ng iyong pagbagsak? Ito ang kwento ng isang taong nabigyan ng pambihirang pagkakataon, isang bagay na hindi basta-basta nakikita o natatanggap ninuman. Isang anting-anting na nagbukas ng pinto tungo sa kayamanan at tagumpay. Ngunit sa maling paggamit nito, unti-unti itong naglaho, kasabay ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ito ang kwento ng ang anteng-anteng na nagpabago ng buhay ko. Lumaki akong sanay sa hirap. Hindi ako ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Sa isang liblib na baryo sa probinsya, kung saan ang hanap buhay ng karamihan ay pagsasaka at pangingisda, doon ako lumaki. Ang aming bahay ay isang lumang kubo na yari sa kahoy at pawid. Kapag malakas ang hangin, parang anumang sandali ay gigiba ito. Sa gabi, maririnig ko ang pagaspas ng dahon ng niyog at ang alingaw-ngaw ng mga insekto sa katahimikan. Ang higaan ko ay manipis na banig na nakalatag sa sahig. Madalas, gigising ako na masakit ang katawan dahil sa tigas ng hinihigaan ko. Pero wala akong magawa. Ang buhay namin ay isang paulit-ulit na siklo ng paghihirap. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, gumigising na ako upang tumulong sa aking ama sa bukid. Pinagpapalako ang lupa, nag-aararo gamit ang kalabaw, at nagtatanim ng palay. Ang init ng araw ay tila sinusunog ang balat ko, at ang pawis ko'y bumabaha sa lupa. Pero wala akong ibang pagpipilian kundi magpatuloy. Madalas, habang nagpapahinga ako sa ilalim ng isang punong mangga, iniisip ko kung kailan ko mararanasan ang ginhawa. Naiinggit ako sa ibang kabataan sa bayan, yung mga nakakapag-aral, nakakapasil, at hindi kailangang magbanat ng buto sa murang edad. Pero sa amin, hindi uso ang pangarap. Basta makakain lang ng 3 beses sa isang araw. Maswerte na. Sa buong buhay ko, hindi ako kailanman nanalo sa laban ng buhay. Kapag tag-ulan, bumabaha sa aming bukirin at nasisira ang aming pananim. Kapag tag-init, natutuyo ang lupa at wala kaming ani. Kapag nagkasakit ang isa sa amin, wala kaming pera para sa doktor. Parang nilalaro kami ng kapalaran. At kahit anong pagsisikap namin, hindi kami makaalpas sa kahirapan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng bahay, nakatingin sa maliwanag na buwan, dumaan ang aking ina at naupo sa tabi ko. "Anak, hanggang kailan mo balak magtiis sa ganitong buhay?" Tanong niya. Tumingin ako sa kanya at pilit ngumiti. "Hanggat kinakaya ko, Inay. Wala naman tayong ibang magagawa. Hindi ba?" Napabuntong hininga siya at hinaplos ang aking buhok. Alam kong hindi madali.
Pero may paraan para umangat. Hindi lang natin alam kung kailan darating ang pagkakataong yun. Ang sinabi niyang iyon ay tila nag-iwan ng kirot sa puso ko. May paraan. Pero paano? Hindi ko alam na malapit ko nang malaman ang sagot. Minsan, may mga pangyayari sa buhay na hindi natin inaasahan. Mga pagkakataong hindi natin kayang ipaliwanag pero nag-iiwan ng hindi matatawarang pagbabago. Isang gabi, matapos ang isang araw ng matinding pagtatrabaho sa bukid, napagpasyahan kong magpahangin sa labas. Pumunta ako sa ilalim ng punong mangga sa may palayan, kung saan madalas akong nagmumuni-muni. Ang hangin ay malamig, at ang katahimikan ng paligid ay parang niyayakap ako. Habang nakapikit ako at ninanamnam ang sariwang hangin, may narinig akong mahina ngunit malinaw na yapak na papalapit sa akin. Pagdilat ko, nakita ko ang isang matandang lalaking nakatayo sa harap ko. Siya si Mang Celso, isang ermitanyo na matagal nang naninirahan sa may masukal na bahagi ng kagubatan. Maraming kwento tungkol sa kanya, na siya raw ay may alam sa mga lihim ng kalikasan. Na may mga kaalaman siya sa sinaunang mahika. At bihira siyang makihalubilo sa mga tao. Ngunit sa sandaling iyon, nakatayo siya sa harapan ko. Tahimik na nakatingin. Magandang gabi, Arnel. Mahina ngunit malaman ang kanyang tinig. Nagulat ako. Hindi ko maalala na nagkausap kami noon. Pero tila kilala niya ako. Magandang gabi rin po, Mang Celso. Sagot ko. Iniwasang ipakita ang aking pagkalito. Lumapit siya ng bahagya at ngumiti. Matagal na kitang inoobserbahan, bata. Alam kong hindi madali ang buhay mo. Napalunok ako. Paano niya nalaman? Tumingin siya sa kalangitan. Parang may hinahanap sa bituin. Bago tumingin ulit sa akin. Dumating na ang tamang panahon. Arnel, may bagay akong nais ibigay sa iyo. Hinugot niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na pendant. Isa itong bilog na metal na tila yari sa lumang ginto. Sa ibabaw nito ay may nakaukit na mga simbolo na hindi ko maintindihan. Ano po ito? Tanong ko habang tinitingnan ang kakaibang bagay na iyon. Isang anting-anting. Sagot niya. Ngunit hindi ito basta-basta. Ang sinumang tunay na karapat-dapat ay tutulungan nitong makaahon sa hirap. Pero tandaan mo, Arnel, hindi ito mahika. Hindi ito instant na kayamanan. Gabay lamang ito. Ikaw pa rin ang gagawa ng sarili mong kapalaran. Pinagmasdan ko ang anting-anting. Parang may init itong lumalabas. Isang uri ng enerhiyang hindi ko maipaliwanag. Nag-alinlangan akong tanggapin ito. Paano kung totoo nga? Paano kung isa itong pagsubok? Ngunit sa kabila ng aking pag-aalinlangan, iniabot ko ang aking kamay at kinuha ang anting-anting. Sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam akong naramdaman, parang gumaan ang dibdib ko. At ang mundo na dati ay puno ng kadiliman ay tila nagkaroon ng liwanag. Dalhin mo ito, Arnel, wika ni Mang Celso, at alalahanin mong gamitin ito ng may kabutihang loob.
Darating ang panahon. Malalaman mo ang tunay nitong halaga. Pagkasabi niya, dahan-dahan siyang lumakad palayo. At bago pa ako makapagtanong pa, nilamon na siya ng kadiliman ng gabi. Naiwan akong nakatayo roon. Hawak ang mahiwagang anting-anting. Hindi ko pa alam noon. Pero ang gabing iyon ang magpapabago ng takbo ng aking buhay. Matapos kong matanggap ang anting-anting mula kay Mang Celso, bumalik ako sa bahay na punong-puno ng pag-iisip. Hawak ko ang maliit na pendant. Pinagmamasdan ang kakaibang ukit sa ibabaw nito. Totoo kaya ang sinabi ni Mang Celso? Totoo kayang makakatulong ito sa akin upang makaahon sa hirap? Kinabukasan, nagpatuloy ako sa aking nakasanayang gawain. Nagtrabaho ako sa bukid, nag-araro, at nag-ani ng palay. Wala namang biglaang pagbabago sa buhay ko. Pero may naramdaman akong kakaiba. Parang may mas matibay akong enerhiya. Ang dating mabilis akong mapagod, ngayon ay pakiramdam ko mas mabilis kong natatapos ang trabaho. Dumaan ang mga araw at napansin kong unti-unting nagiging magaan ang daloy ng buhay ko. Halimbawa, tuwing ibinibenta namin ang aming ani sa palengke, dati ay hirap kaming makakuha ng tamang presyo. Pero ngayon, bigla na lang may mga bagong mamimili na nag-aalok ng mas mataas na halaga. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero parang may swerte na sumasama sa akin. Isang araw, habang nasa bayan ako upang magbenta ng mga gulay, napansin kong may ipinapatayong negosyo malapit sa palengke. Isang lugar para sa mga nagtitinda ng pagkain at inumin. Naalala ko ang isang pangarap ko noon, ang magkaroon ng sariling maliit na tindahan. Kung magkakaroon lang ako ng puhunan, bulong ko sa sarili ko. Habang naglalakad ako pauwi, isang matandang lalaki ang biglang lumapit sa akin. Si Ginoo Ramirez, isang kilalang negosyante sa aming bayan. Ikaw ba ang anak ni Mang Pedro? Tanong niya. Nagulat ako. Opo, sir. Ngumiti siya. Narinig ko mula sa mga tindera na masipag ka raw magtrabaho. May iniwan sa akin ang yumaong kaibigan kong si Mang Celso. Sinabi niyang balang araw ay may isang kabataang lalapit sa akin na may dalang swerte. Ikaw raw yun. Naguluhan ako. Si Mang Celso po. Tumango siya at saka may inabot sa akin, isang maliit na sobre. Binuksan ko ito at bumungad sa akin ang isang papel na may nakasulat. Arnel, ito ang pagkakataong hinihintay mo. Gamitin mo ito ng tama. Sa loob ng sobre, may isang kapirasong papel na nagsasabing mayroon akong isang buwang libreng renta sa bagong pwesto sa palengke. Kasama ang panimulang puhunan. Nanlaki ang mata ko. Para po sa akin ito? Ngumiti lang si Ginoo Ramirez. Oo. Binili ni Mang Celso. Wala siyang ibang sinabi kung hindi ikaw lang ang dapat makatanggap nito. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Halos hindi ako makapaniwala na sa unang pagkakataon, isang tunay na oportunidad ang ibinigay sa akin. Ginamit ko ang perang iyon upang simulan ang isang maliit na karinderya. Bumili ako ng mga pangunahing gamit. Kaldero, plato,
upuan, at lamesa. Sa tulong ng aking ina, nagluto kami ng mga putaheng abot kaya pero masarap. Adobo, sinigang, pritong isda, at iba pang paboritong ulam ng mga taga-bayan. Hindi naging madali ang unang linggo. Halos walang pumapasok sa aming karinderya. Pero hindi ako sumuko. Pinagbuti ko ang serbisyo. Nagdagdag ng promo. At nagpakilala sa mga tao. At doon ko napansin ang epekto ng anting-anting. Ang dating tahimik naming tindahan, unti-unting napuno ng tao. Mula sa 2 o 3 customer, naging 5, naging 10, hanggang sa hindi na magkasya ang mga tao sa maliit naming pwesto. Nagsimula nang pumasok ang pera. Ang dating barya-barya lamang, ngayon ay may naitatabi na kami. Hindi lang panggastos sa araw-araw, kundi pati pang-ipon. Dati, iniisip ko kung paano kami kakain kinabukasan. Ngayon, hindi lang kami nakakakain ng sapat. Nakakatulong na rin ako sa pamilya ko. 1 taon ang lumipas at ang maliit kong karinderya ay lumago. Nakaipon ako ng sapat upang palakihin ito. Mula sa isang maliit na pwesto, nakabili ako ng sarili kong lote sa bayan at nagtayo ng mas malaking restaurant. Dati, ako lang ang naghuhugas ng plato. Ngayon, may mga tauhan na akong nagtatrabaho para sa akin. Hindi ko maiwasang magtaka, paano nangyari ang lahat ng ito? Sobrang bilis ng pagbabago. Dati, isa lang akong mahirap na magsasaka. Ngayon ay isa na akong may-ari ng isang lumalagong negosyo. Saka ko naalala ang sinabi ni Mang Celso. Ang anting-anting ay hindi mahika. Gabay lamang ito. Ikaw pa rin ang gagawa ng sarili mong kapalaran. Napatingin ako sa pendant na nakasabit sa leeg ko. Totoo nga, hindi ito isang himala. Nagtagumpay ako dahil pinaghirapan ko ito. Pero hindi ko maitatangging may hatid itong kakaibang swerte na gumabay sa akin sa tamang direksyon. At sa wakas, sa unang pagkakataon sa buhay ko, nasabi kong nakalaya na ako sa pagsubok ng kahirapan. Lumipas ang maraming taon mula nang matanggap ko ang anting-anting mula kay Mang Celso. Ang dating mahirap at salat sa buhay ay isa ng matagumpay na negosyante. Mula sa isang simpleng karinderya, nakapagpatayo ako ng isa pang sangay sa kalapit na bayan. Hindi lang negosyo ang lumago, kundi pati ang aking buhay. Nakabili ako ng lupa. Nakapagpatayo ng isang maayos na bahay para sa aking pamilya. At natulungan ko ang aking mga magulang na makapagpahinga mula sa hirap ng pagsasaka. Natulungan ko rin ang aking mga kapatid na makapag-aral. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko nakalimutang tumulong sa mga nangangailangan. Lagi kong inaalala ang mga panahong ako mismo ang nagugutom. Kaya't sinikap kong tumulong sa mga kapwa ko na nangangarap makaahon. Ngunit dumating ang panahon na kinailangan kong magdesisyon tungkol sa anting-anting. Matagal mo na akong tinulungan, sabi ko habang hawak ang pendant isang gabi. Panahon na siguro para ipasa kita sa iba. Alam kong hindi dapat manatili ito sa akin habang buhay.
Natulungan na ako ng anting-anting. Kaya't oras na para hanapin ang susunod na magmamay-ari nito, ang isang taong kasing hirap ng dati kong kalagayan ngunit may busilak na puso at matibay na determinasyon. Maraming beses kong tinanong ang sarili ko kung sino ang karapat-dapat na tumanggap ng anting-anting. Hindi ko ito maaaring ibigay kanino lang. Dapat ay sa taong gagamitin ito ng tama, hindi para sa kasakiman kundi upang baguhin ang kanyang buhay. Habang abala ako sa negosyo, may isang tauhan akong napansin, si Gabriel. Isa siyang masipag at matapat na batang lalaki na nagtatrabaho bilang tagahugas ng plato sa aking restaurant. Madalas ko siyang nakikitang nag-o-overtime. Kahit hindi na niya kailangang gawin. Laging maaga kung pumasok. At hinding-hindi ko siyang narinig na nagrereklamo. Isang araw, napansin kong mukhang pagod siya. "Gabriel, okay ka lang ba?" Tanong ko. Ngumiti siya. Pero bakas sa mukha niya ang lungkot. "Ayos lang po, boss. Pasensya na kung mabagal ako ngayon." "Bakit? May problema ba?" Tanong ko ulit. Napayuko siya bago sumagot. "Iniipon ko po kasi ang sahod ko para sa nanay ko. May sakit siya at kailangan ng gamutan. Pero kahit anong ipon ko, parang hindi pa rin sapat." Nakaramdam ako ng matinding awa sa kanya. Naalala ko ang sarili ko noon, ang hirap, ang pakikibaka, ang walang kasiguraduhang kinabukasan. Doon ko napagdesisyonang siya ang susunod na tagapagmana ng anting-anting. Isang gabi, pagkatapos ng kanyang trabaho, tinawag ko siya sa aking opisina. "Gabriel, matagal na kitang pinagmamasdan. Alam kong masipag at mabuting tao ka. Kinuha ko ang pendant mula sa aking bulsa. Gusto kong ibigay sa iyo ito." Tiningnan niya ang anting-anting na para bang isang misteryosong bagay. "Ano po ito, boss?" Ngumiti ako. Isang bagay na tumulong sa akin noong panahong akala ko wala na akong pag-asa. Isang gabay. Pero tandaan mo, hindi ito isang mahika. Hindi ito basta nagbibigay ng kayamanan. Ikaw pa rin ang gagawa ng sarili mong kapalaran. Kinuha niya ito ng may pag-aalinlangan. "Pero, bakit po sa akin?" "Dahil nakita ko ang sarili ko sa iyo." Sagot ko. "At alam kong gagamitin mo ito ng tama." Naluha siya at mahigpit na hinawakan ang anting-anting. "Salamat po, boss. Pangako ko pong hindi ko ito aabusuhin." Hindi ko alam kung ano ang magiging epekto ng anting-anting sa kanya. Pero nanalig ako na tulad ko. Magagamit niya ito upang makaahon sa hirap. Sa sandaling yon, naramdaman kong natapos na ang misyon ko. Naibigay ko na ang antang-antang sa tamang tao. Ngunit hindi ko alam na sa mga darating na taon, ang tagumpay na kanyang makakamtan ay magiging isang matamis ngunit mapait na aral. Nang ipasa ko ang anting-anting kay Gabriel, umaasa akong magiging daan ito upang makatulong sa kanya, tulad ng ginawa nito sa akin. At sa simula, iyon nga ang nangyari. Matapos niyang matanggap ang anting-anting, napansin ko ang mabilis na pagbabago sa kanyang buhay.
Ang dating mahirap na batang nagsisikap upang mabuhay ay unti-unting nakaahon. Nag-ipon siya at nagbukas ng maliit na sari-sari store malapit sa palengke. Matapat siyang nagtrabaho at ginamit ang anting-anting bilang gabay. Sa loob lamang ng 1 taon, lumago ito at naging isang mini grocery. Lahat ng tao sa bayan ay humanga sa kanya. Swerte talaga yang si Gabriel. Sabi ng mga tao, ang bilis niyang umasenso. Naging masaya ako para sa kanya. Nakita kong nagamit niya ng tama ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Pero sa paglipas ng mga taon, may napansin akong pagbabago sa kanya. Dati, si Gabriel ay mapagkumbaba at matulungin. Kapag may mga batang lansangan na lumalapit sa tindahan niya, binibigyan niya ng pagkain o barya. Pero nang lumaki ang kanyang negosyo, naging madamat at mainitan ang ulo niya. Boss Gabriel, pwede po bang umutang? Babayaran ko po bukas, sabi ng isang matandang babae. Ngunit sa halip na tulungan ito, sinagot niya ito ng masungit. Wala akong libreng paninda rito. Kung wala kang pera, huwag kang bumili. Nagulat ako sa kanyang inasal. Noon, siya mismo ang nangangailangan ng tulong. Pero ngayon, parang wala na siyang pakialam sa iba. Dahil sa kanyang tagumpay, mas lalo siyang naging sakim. Hindi na siya kontento sa negosyo niya. Kaya nagbukas siya ng iba pang tindahan, hindi upang makatulong kundi upang palaguin pa ang kanyang kayamanan. Naging mas mabilis ang kanyang pag-asenso. Ngunit kasabay nito ay ang pagkawala ng kanyang mabuting ugali. Isang araw, may lumapit sa akin, isang matandang pulubi na nanginginig sa gutom. Sir, si Gabriel po, hindi na siya tulad ng dati. Hindi na po siya lumalapit sa mga dati niyang kaibigan. Pera na lang ang iniisip niya. Napatingin ako sa tindahan niya. Tama ang matanda. Ang dating batang mapagkumbaba ay naging sakim. Isang gabi, napabalita na nasunog ang isa sa kanyang mga tindahan. Halos walang natira. Lahat ng pinaghirapan niya ay natupok ng apoy. Sa halip na magpakumbaba, mas naging agresibo si Gabriel. Sinubukan niyang bumawi sa pamamagitan ng panloloko, dinagdagan niya ang presyo ng paninda. Nangutang ng hindi nagbabayad. At hindi na tinutulungan ang kanyang mga empleyado. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi na bumalik ang dati niyang swerte. Hanggang isang araw, dumating siya sa bahay ko. Mukhang gulong-gulo at balisa. Boss, tulungan mo ako, sabi niya. Tiningnan ko siya. Halos hindi ko na siya makilala. Wala na ang dating kumpiyansa sa kanyang mukha. Ang suot niyang mamahaling damit ay lukot at marumi. Anong nangyari? Tanong ko. Napahawak siya sa kanyang leeg. Ang anting-anting nawala. Nagulat ako. Paano nangyari yun? Hindi ko alam. Sigaw niya. Nagising na lang ako isang araw. At wala na ito. Simula noon, sunod-sunod ang malas ko. Nasunog ang negosyo. Nawala ang mga kaibigan ko. At ngayon, wala akong perang natira. Doon ko naunawaan ang lahat.
Inabuso niya ang kapangyarihan ng anting-anting. Ang anting-anting ay hindi isang shortcut sa yaman. Hindi ito isang bagay na maaaring gamitin upang pagsamantalahan ang iba. Ginamit mo ito sa maling paraan para sa sarili mong kasakiman. Kaya ito nawala. Napayuko siya. Boss, paano ko ito maibabalik? Gabriel, hindi mo kailangang ibalik ang anting-anting. Kailangan mong itama ang mga pagkakamali mo. Dahil wala na siyang pera. Bumalik siya sa simpleng pamumuhay. Sinubukan niyang bumawi sa mga taong naloko niya. Naghanap siya ng bagong trabaho. Nagsimula muli mula sa maliit. Hindi na siya kasing yaman ng dati. Pero natuto siyang makontento. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumalik ang swerte niya kahit wala na ang anting-anting. Dahil ang tunay na anting-anting ay hindi isang bagay na isinusuot. Ito ay ang pagiging mabuti, masipag, at tapat sa kapwa. Ngayon, maayos na ang buhay niya. Wala na ang dati niyang kayamanan. Pero may bago siyang natutunan na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kung paano mo ginagamit ang mga oportunidad na ibinibigay sa iyo. At sa wakas, masasabi kong natuto si Gabriel sa kanyang pagkakamali.